Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Title: Leonen castigates PBBM for issuing urgency certification to pass 2024 budget sans legal basis. Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen castigated. Bigat to. Kinastigo ba? Sinampal sa muka? Ganun ba yun? Castigated? Castigated President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for issuing a certification of urgency for the passage of the 2024 national budget without what he viewed as a valid constitutional basis. In a separate concurring opinion to the recent ruling of the Supreme Court in Bank on PhilHealth Fund transfer, Justice Leonen held that Marcos gravely abused his powers by enabling Congress to fast-track the approval of the General Appropriations Act of 2024 through an urgency certification that he argued did not meet the constitutional requirements. Leonen further asserted that the significant increase in unprogrammed appropriations was unconstitutional, emphasizing that Congress may only approve or reduce the budget submitted by the President, not expand it. Leonen held that the entire 2024 GAA should have been declared invalid and that the 2023 budget should have been reenacted instead. Wow! Salamat po, nakakabilib itong mga korte, mga maestrado natin sa Korte Suprema. Talagang pinapanigan nila ang taong bayan at ito malaking sampal. Aray, aray. Ngayon ko lang ito nalaman. Yung 2024 budget, basa ko dito yung exact word ni Justice Leonen. I likewise add that the presidential certification of urgency is also unconstitutional. It was this presidential certification of urgency that enabled Congress to approve the bicameral conference committee report on the proposed General Appropriations Act of 2024 on the same day. Ay nako, kalukuhan. On the same day, it was delivered to all members of Congress. The President committed grave abuse of discretion in issuing the appropriation. Hence, the entire General Appropriations Act of 2024 is unconstitutional. Therefore, the General Appropriations Act of 2023 by virtue of Article 6, Section 25 of the Constitution should have been reenacted. Tignan mo yan? The same day, pag-submit sa budget, same day, in-approve ka agad, hindi na pinag-aralan. Bakit? Sinertify ng Malacanang na urgent eh. Grabe, no? Abuse of power. Oh. Wala na akong masabi. Nakakaumay, nakakadismaya. Ano bang kinabukasan ng bansa natin? With this, kaya ang laking pagsisisi ko kung bakit ko ibinoto ang presidenteng ito. And I believe na kayo rin, yung 31.6 million nagsisisi. Sinisisi tayo ng mga kakamping eh. Although tama sila, ang mga kakamping. Kasalanan ninyo, mga unit team, voters, dahil iniloklok nyo. Yes, kasalanan natin. Sinong dapat sisihin? Hindi tayo.
Grabe ano? Ano pa kaya ang masasabi nila ngayon? Anong palusot? Oh, yung PhilHealth, sabi ni Justice Javier, tama ng palusot. Hindi kami mauupo lang. Ang hukuman na hinihingan ng tulong ng taong bayan, we will not sit idly. Kami na lang ang pag-asa ng taong bayan. At ito, dinagdagan pa ni Justice Leonel. Wow, what a comfort, ano? But anyway, sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Magtiis na lang po tayo. Ako, kaya kong pagtiisan hanggang 2028 dahil binoto natin for 6 years. So kung hindi siya voluntaryong mag-resign, so be it. Mag-agwanta na lang tayo sa kalisod. Ay nako, so tama si BP Sara yung sabi niya, God save the Philippines. Correct. Yung sinabi niya na noon na 2 tao lang ang nagko-control sa budget. Totoo. Kailang gagawin ba yan ni Saldico at Martin Romualdez kung walang basbas ng nakakataas nila? Tanong lang naman yun. So, kailan nila ibabalik yung PhilHealth? Yan ang tanong. 60 billion, pera ng taong bayan yun. Pangako ng Pangulo na ibabalik niya nung September pa, hanggang hindi pa niya binabalik. Kaya again, ulitin ko, I'm sorry to say, I respect the office of the President dahil institusyon yan. Kailang ang nakaupong presidente, paano pa mapapagkatiwalaan? Ang hirap ng magtiwala sa presidente niyan. Sa akin lang kung kayo magtiwala kayo, okay lang, but ako hindi na. Kaya ang taong bayan, binubuhos na ang pagka-dissatisfaction sa latest survey ng WR number. Ito na yung lowest rating ng Pangulo, satisfaction 21% lang. Ang dissatisfied sa kanya 47%. Laki. Halos kalahati. 5 of 10 Pilipino hindi na maligaya sa performance ng Pangulo. Isa na ako doon. Hindi ako maligaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, Lincent, so yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay samot ko lipay kay di naman ko pakupalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay natabangan mo niya og kuan. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay muna ni ang gero nga ipanghatag. Mga lansa. Nanay. Kansel. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat, sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani
Nagdali sa Ginoo ang magatod namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugwaw muna. Matabangan si nanay. Salamat kayo, nay. Salamat kayo tungod sa akong kanuya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.